trusted negosyo partner on TV, ang Go Negosyo! Kaya mo, tagumpay sa kahirapan! You ready? Ngayong araw, pakikinggan natin ang refreshing story ng Fruit Magic. Makikijoin din tayo sa mga events na dinaluhan ng Go Negosyo. Aalamin din natin ang mga microfinance opportunities and rights at ang nakaka-excite na tatak negosyo story ng Pinoy favorite, ang Goldilocks. What a refreshing way to start our day! Kasama po ang ating complete nutrition in a cup, ang Fruit Magic. Siyempre po, kilala niyo na sila dahil meron lang naman po silang 70 stores nationwide. Bongga, di ba? At aside po sa hati nilang sound options for a healthy lifestyle, pakinggan po natin ang kanilang kwentong negosyo dito lamang sa We've been happily running Fruit Magic for quite some time now, serving fresh fruits and vegetables. Advocate talaga ako ng health and fitness. Nakita namin na ang fresh fruits and vegetables talagang napakasustansya talaga. And I think there's nothing better than getting it raw. Tapos gino-juice namin siya or sinishake namin siya, bine-blend, no? So napaka-natural talaga. Meron kaming isang variety na binibenta namin, tawag namin pure nectar, no? Yung pure nectar na yon, nilalagay mo lang yung juice sa isang makina, yung isang prutas, tatanggalin niya yung pulp, tapos pure na yung juice na lalabas. Kapag kasi wala siyang fiber at ininom mo siya, mas mabilis ang absorption niya sa katawan. So, mas masustansya siya. Maraming plans, maraming inquiries, no? Pero hindi kasi ganun kadali na mag-expand sa abroad. But it's isang goal siya ng kumpanya. At isa sa malaking problema natin yung wastage. No? So, naglagay tayo ng mga refrigerators, mga chillers, mga freezers just to preserve natin yung freshness ng product. Then another problem na na-encounter din, I think lahat ng negosyante, yung tumataas na electricity, tumataas na tubig, tumataas na labor, at tumataas din na upa. So, pag tumaas yung mga overhead expenses na yan, lumiliit yung kita at mas nahihirapan kang mag-expand o kaya nahihirapan tayong maglagay ng sufficienting budget para sa mga innovations. Kailangan talagang medyo magtipid, no? Ang pagpapatakbo ng isang kumpanya para rin sa pamilya, no? Lahat talaga dapat naka-budget. Isang advocacy namin is to increase livelihood, increase employment through a way of franchising. Kapag ang main management namin is nandito sa Manila, kung minsan mas maganda na kumuha ka na puntahan mo ang isang lugar at ang kunin mong franchisee mo ay yung mga taga doon. Mas kakilala siya, mas alam niya yung negosyo, kalakal sa isang lugar. So, in that manner, mas kabisado niya, mas mapapaunlad niya yung negosyong yun dun sa lugar niya. Well, number one, sa akin, dahil yung kumpanya ang advokasya sa health and fitness, pinipilit ko hanggat maaari maging fit din and healthy. No? Number two, dahil naghahatid ka ng kalusugan, so mas nagbibigay ka ng kasiyahan sa mga bawat pamilya. Number three, sa lokal naman na mga raw materials natin, natutulungan natin yung mga farmers, yung mga traders, yung mga transport groups na naghahatid ng mga prutas o vegetables. Plus, of course, pag nagtatayo ka ng tindahan, meron ka empleyado mula 3 hanggang 5 tao kada branch. So, nakakapagbigay ka rin ng livelihood. Unang-una sigurong dapat natin gawin is alamin muna nyo kung ano talaga yung gusto ninyong negosyo. Pag nakita nyo na yon, parang hindi kayo nagtatrabaho. Pangalawa, siguraduhin ninyo na secondary parati yung kikitain. Kasi yung kikitain natin, siguradong papasok yan as long as masipag kayo at driven kayo, no, dun sa negosyong gusto ninyo. Pagkapwa-tao, no, napaka-importante nun. Hindi uunlad ang isang bagay kung self-serving lang parate. So, that's why ang advokasya namin, isa sa motto namin dito is
the customers comes first, no? When it comes to fruit management. Diyan lang kayo mga suki! Uy! Magbabalik ang Go Negosyo! Kaya mo! Tagumpay sa kahirapan! Ikaw ba ay OFW o kapamilya ng isang OFW na nais matutong magnegosyo at kung paano palalaguin ang inyong kinita sa abroad? Punta na sa kauna-unahang OFWs and Families Summit ng Villar Foundation at Go Negosyo sa November 24, Huwebes sa World Trade Center, Pasay City. Libre po ang entrance fee. Makinig sa kwento ng tagumpay ng mga kababayan nating entrepreneur at magkaroon ng pagkakataong manalo ng house and lot mula sa Camellia Homes. Kita-kits! Hindi mo maubos-ubos ang aming pasasalamat sa ilang mga individuals at organizations who share the same vision and advocacy. Tara na po't balikan natin ang ilang mga proyektong nakibahagi ang Go Negosyo at pakinggan ang mga inspiring advice ng ilan nating mga entrepreneurs at kilalang mga personalidad na nakisalamuha doon. Silipin natin ang media launch ng V-Cargo's SME Solutions Campaign sa Makati City. Ginawa namin yung SME Logistics Solution na ang nasa isip namin na makita yung mga SME natin na lumawak sila at mag-grow sila. You need a reliable partner to grow your business, to expand your business. And I think SME Logistics Solution could be that parang solution for your ever-changing, expanding negosyo. Importante na mag-partner kayo doon sa trusted, yung meron talagang track record, hindi lang basta nagbukas lang, kailangan proven talaga. Lagi niyo hong tandaan na kung ano yung hilig nyo, doon ho magandang mag-start. At the same time, syempre sipag, pasensya, at syempre ho, magandang relationship with your customers always. Mag-start na tayo mag-consider, no, to go into business or magnegosyo po tayo. Because there's no better time or better period in the history of our country na talagang napakagaan at napakagandang magsimula ng negosyo. This is the best tool right now na i-consider because franchising kasi may sistema na yan, susundin na lang ninyo. So, titingnan nyo na lang kung ano yung passion ninyo. Is it service? Is it sa food business ba? Puntahan din natin ang Power Marketing Conference sa De La Salle, Lipa, Batangas. There's a big difference between pleasure and happiness. Pleasure always has a price tag. New clothes, or new car, or new vacation to feel good. But after a little while, you become bored of that. You need something else. And I started to understand that is not happiness. Happiness comes from your relationships, your family, your loved ones, and especially knowing how to fulfill God's purpose with your life. Usong-uso ngayon ang iba't ibang negosyo, kaliwat kanan ng business opportunities na maaari mong pasukan. Ngunit paano mo malalaman kung tama ang negosyo para sa iyo? Ayon sa pag-aaral, 90% ng mga bagong negosyo ang nagsasara sa unang 5 taon. Hindi kataka-taka kung bakit marami ang sumusubok ng franchising. Sa pamamagitan ng isang franchise ay nagagawa ng isang taong magtayo ng isang negosyo na pinag-aralan at may subok ng business system. Kaya naman nabuo ang ideya ng isang People's Franchise na mas kilala bilang direct selling or network marketing. Isang makabagong uri ng ready-made business kung saan kahit sino ay maaaring magmay-ari ng negosyo. Ang Acuna Philippines ay ilan lamang sa mga kumpanyang nag-o-offer ng People's Franchise. In Acuna, we offer an affordable ready-made business with quality products and proven business building system. We encourage people to start their own business to make a difference in their lives and the lives of other people.
Ang Acuna ay isang global provider ng health products sa buong mundo. Kilala ang Acuna sa pagbibigay ng subok ng negosyo sa iba't ibang tao sa North America at Europa. Tinatangkilik ang mga produkto ng Acuna, katulad ng Alveo, dahil sa scientifically proven effective ito ng iba't ibang testing laboratories sa buong mundo. As business partners, we are committed to you and your success. We will partner with you in building your business and we will work with you side by side. Bilang patunay ng patuloy ng paglaki ng Acuna business, binuksan ang kauna-unahang office sa Asia dito sa Pilipinas. At ngayon, maaari ka nang magmay-ari ng isang negosyong subok na sa buong mundo. Isa sa mga respetadong network marketer na naging interesado sa hatid na negosyo ng Acuna ay si Freddy Motos. Nakita ni Freddy kung paanong sa pamamagitan ng Acuna ay mas higit pa niyang mapalago ang kanyang negosyo. Nakita ko rito sa company na ito, ang matagal ko nang hinahanap sa isang ideal network marketing company. Meron silang produkto na hindi lang subok, but ito ay clinically tested and scientifically proven. Ang isang malaking bagay dito sa pag-build ng isang network marketing business ay training and support from the company. At ngayon, nag-open sila rito sa Philippines, isang malaking pagkakataon to para sa ating mga kababayan para naman guminhawa ang kanilang pamumuhay. Katulad ng Acuna, naniniwala si Freddy sa advocacy ng pagbibigay ng abot-kayang negosyo sa maraming tao sa buong mundo. At katulad ni Freddy, maaari mo nang subukan ang People's Franchise na hatid ng Acuna. Maging isa sa mga founding distributors ng Acuna dito sa Pilipinas. Experience an affordable, ready-made business that grows. That's the Acuna difference. Sa pag-uumpisa ng isang negosyo, ang isang dapat i-consider ay ang puhunan. At sa aspetong ito, pumapasok ang tinatawag na microfinance. Ano nga ba ang microfinance at paano ito nakatutulong sa ating negosyo? Para po mas malinawan tayo, kinonsulta po namin ang President ng Microfinance Council of the Philippines na si Ms. Mila Bunker. Ito na po siya para sa ating magandang business advice. So microfinance, ang definition talaga niya ay mga maliliit na mga puhunan na may maliliit na pagbabayad. Maaring ito ay lingguhan or maaring ito ay buwanan pero maliliit na bayad. So ito ay una ay credit, yun yung sinasabing microfinance. Meron din siyang savings. Yung savings ay mga maliliit na savings kasi dalawa ang tinuturo ng microfinance ay yung maliliit na puhunan plus matututunan nilang magsisave. Tapos may sinasabi nila na ang microfinance hindi lang savings credit kundi may insurance. So ito ay nagumpisa, actually ang inspiration nito ay mula sa Grameen Bank, Bangladesh. Kasama ng ilang mga development parang advocate, no, tulad ng CARD, so Ahon sa Hirap, CARD, Negros Women for Tomorrow Foundation, at Tulay sa Pag-unlad. Yung apat na ito ay nag-exposure sa Bangladesh. Nang bumalik sila dito sa Pilipinas, Ahon sa Hirap said na mag-uumpisa ito ng microfinance sa Pilipinas. Ang credit ay maaring general, tinatawag nilang general loan para ito ay puhunan para sa mga livelihood. Meron namang microloan para sa education. Ito rin ay maliit na puhunan para naman sa pag-aaral ng mga anak. Meron naman tinatawag na micro-housing para naman sa renovation and repairs ng kanilang mga bahay. At meron tinatawag na micro-enterprise naman pag sila ay lumaki na ang kanilang mga puhunan at kinakailangan ng business development services, may micro-enterprise loan. Isa pang serbisyo ng microfinance ay ang
savings. Mag-encourage sila na sa pamamagitan ng alkansya, yung mga savings sa mga mahihirap na mga buwan, meron silang savings na dudukutin. Tapos meron silang loan, produkto rin para sa emergencies. Yung mga para sa multi-purpose na loan para sa mga emergencies nila sa kanilang kabuhayan. At isang bago ngayon yung tinatawag na micro-insurance. Ito ay life, burial, at merong ilang mga microfinance institution na meron na rin silang pension. Meron silang tinatawag ngayon sa microfinance na Progress Out of Poverty Index. Yun ang entry point. Yung sinisigurado kasi ng microfinance na ito ay poor, na hindi pa sila bankable. Kumbaga, hindi pa sila pwede sa bangko. Tinitingnan ang tatlong bahagi sa poverty. Una, yung income level nila, sana poverty line, may score yon. Housing, tinitingnan kung talagang ang house pa nila ay talagang mahirap. At pangatlo, yung asset index. Merong mga ilang mga microfinance institution, tinitingnan din ang bilang ng kanilang mga anak. Kasi ang sabi nila, pag maraming anak, may poverty. Kaya kailangan nila ng mga puhunan. So, yun yung mga unang targeting. Pangalawa, location. Saan ba sila nakatira? So, kung minsan, ang mga nasa rural area, sabi nila nandun ang poverty. So, ang mga unang siglo ng microfinance ay doon sa mga hard-to-reach areas. Tapos, nagkaroon ng intervention na maraming poor sa urban. Kaya urban poor at rural poor ang target group. Ngayon, siyempre, lumawak na at ang ibang mga microfinance, yung may tinatawag na credit investigation. Pero ang original version, yung means testing. Meron bang pangarap ang mahirap na ito para sa kanyang pagninegosyo, yun ang magiging target group. So, isa lang ang kailangan ninyo para maging kliyente ng microfinance. Una, wala kang access sa formal na bangko, wala ka pang alam sa pagninegosyo, tuturuan ka ng microfinance. Pangalawa, kailangan mo lang ng pangarap para maging ganap na negosyante. Walang pinipiling negosyo ang microfinance, kahit na mag-barbecue ka una, mag-alaga ng mga baboy, tapos sunod-sunod na magkakaroon ka rin ng, kung ikaw ay creative, na meron ka rin negosyo ng artwork o kaya paghahabe or weaving or pwede ring paggawa ng mga peanut butter kasi marami tayong mga inspiration na binibigay natin sa ating mga microfinance na mga miyembro tulad ng mga nagawa lang sa Goldilocks, yung partyan lang, needs lang yon, tapos ngayon naging ganap na Goldilocks na sila. So doon mag-uumpisa. Susunod na po ang Tatak Negosyo sa pagbabalik ng Go Negosyo. Kaya mo tagumpay sa kahirapan. Yung diba? Nakaka-inspire ang ating Tatak Negosyo ngayong araw, mga suki. Mula sa dalawang display stands noong 1966, isa na ngayon silang global brand that goes beyond the customer's expectation. Kilalang-kilala na po ang ating Tatak Negosyo ngayong araw. Pag sinabi pong ang sarap pagmahal ng Pinoy, o di kaya'y how thoughtful. Kilala na po sila. Yan po ang Goldilocks, ang kanilang kwento dito sa Tatak Negosyo. Goldilocks Bake Shop was founded by two sisters and their sister-in-law. The two sisters were Milagros and Clarita, and their sister-in-law was Doris in May of 1966. At nagbukas sila ng una nilang Goldilocks store sa Pasong Tamos, Makati. Nag-umpisa ito sa isang hobby lamang na nag-turn into a negosyo. Dahil isa sa mga produkto na gusto nilang gawin ay birthday cakes, nag-isip sila ng name na magiging attractive sa mga bata. So, yan ang isang pangalan na tinatawag nating public domain o walang may-ari.
na fairy tale. Nag-umpisa ng Goldilocks na magkapatid at ang kanilang hipag ay talagang pinursige na ang quality ng mga produktong lumabas sa mga Goldilocks shelves is of high quality and very affordable. Ang challenge sa Goldilocks is to ensure na habang dinideliver yan sa amin is meron kaming quality assurance para suriin ang raw materials na dadating and to make sure na ang kalalabasang produkto ay consistent. So, in 1991, nagsimula nga ang franchising, marami din ang nag-apply dahil nakikita doon nila magandang negosyo ang Goldilocks. So, dalawang konsepto ang binibigay namin ngayon para sa franchising. No? Ito yung bake shop concept, na tinitinda lang yung mga bake shop products. At meron din kami yung tinatawag namin na full store. Ito yung may bake shop at may kainan. So, dalawang negosyo sa isang bubong. Diba? So, may bake shop products na tinitinda at meron din kainan. So, ito yung full store. Ngayon, meron din kaming maliliit na tindahan na tinatawag namin na kiosks at carts. So, ito binibigay namin kung meron na kayong existing stores, smaller stores. Pero, pinag-iisipan din, baka in the future, i-open namin yung opportunity niya para magkaroon ng negosyo din, yung mga maliliit na negosyante din na hindi nila kaya yung medyo malaking tindahan. So, ang vision ng aming kumpanya is to become a strong global brand. So, dahil dito, nagbukas kami ng ibang stores sa US, sa Canada, at ngayon meron na kami sa Thailand. Tayo mga Pilipino, meron tayong paboritong Goldilocks product. Siguro sa isang pamilya, iba ang paborito ni Mama, ibang paborito ni Papa, at ang mga bata naman, iba-iba rin ang kanilang gusto. Kakataba ng puso na hinahanap ang Goldilocks sa Japan, sa Middle East, at sa iba-ibang country. So kami ay nag-e-export na ng aming mga produkto, lalo-lalo na ang pulburon. Marami kaming advocacy na tinutulungan ngayon. Isa na dyan ay ang ating environment, ang ating pangangalaga sa kinabukasan. Isa pa dito ay ang education. We are giving scholarships to some deserving college students, and we are encouraging all the schools nationwide to have cake decorating as part of the HRM curriculum para maging well-rounded ang ating mga estudyante. For the celebration of our 45th year is a book that the founders came up with, and this is what we call the Goldilocks Bake Book. Sa mga taong gustong magkaroon ng kanilang negosyo is hanapin ninyo kung ano ang inyong passion. Hanapin din ninyo at pagsuriin sa inyong mga puso what are your skills, and you must be able to match this na talagang hilig ninyo yan, dahil mahirap mag-umpisa ng isang bagay na hindi nyo minamahal or wala yung puso ninyo doon sa bagay na gusto ninyong umpisahan. Make sure na kung ano yung inumpisahan ninyo, yan din ang quality na magkakaroon ang customer ninyo 10 years from now, 20 years from now, at siguradong magiging hit ang inyong negosyo. Tapos na naman po ang ating 30 minutes sa pagsasama-sama. Huwag kayo mag-alala. May next time pa. Kita-kita tayo, ha? Ako pong muli si Lama Nuber, at ito pa rin po ang inyong #1 and trusted negosyo partner on TV, ang Go Negosyo. Kaya mo! Tagumpay sa kahirapan!